Siguradong kawawa ang Los Angeles Lakers kung alis na itong si LeBron o magre-request ng trade sa kanila. Eto mga idol, ating pag-uusapan ng madalian at mabilisan kung ano nga ba ang magiging epekto nito para sa Los Angeles Lakers kung wala na si LeBron sa kanila. Unang-una, babagsak po ang presyo ng kanilang mga ticket at ang mga numero ng kanilang attendance. Sa mga laban na wala si LeBron, ang ticket prices ng Los Angeles Lakers ay bumababa. Isang halimbawa, pwedeng makapresyo ang Lakers ng nasa $335, pero kung wala si LeBron, ito ay babagsak sa $136. Sa history ng Los Angeles Lakers nung dumating si LeBron sa kanila, sa kanilang opening night, from $60, ito ay umabot sa $900 ang ticket. Kung walang LeBron James, liliit po ang interest ng kanyang mga fans na manood sa mga laban ng Los Angeles Lakers. Babagsak din po ang kanilang benta sa merchandise. Since pumasok si LeBron James sa Lakers noong 2008, sumabog ang merchandise sales ng Lakers sa 600%. Mas mataas pa ito kumpara sa pagbalik ni LeBron sa Cleveland Cavaliers. Number 1 din po siya sa eBay mga idol. At sa mga tindahan, malaki kasi ang kanyang hatak sa mga sales, sa merchandise niya at sa mismong merchandise ng Los Angeles Lakers. Ayon naman sa isang pananaliksik, ang pagpunta ni LeBron sa Los Angeles Lakers ay nagbigay din po ng at least $396 million na kita sa loob ng 5 taon. Kaya sa puntong ito, kung alis man itong si LeBron sa Lakers, hindi kawalan ng Lakers para sa kanya. Siya po ang malaking kawalan para sa Lakers. Sa ibang mga balita naman, mas lalo pang may excite ang mga fans ng Dallas Mavericks sapagkat itong si Dereck Lively ay susubukang mag-attempt ng 2 hanggang 3 3-pointer bawat laro sa next season. Bilang isang big man ay paunti-unti na ngahong dinudumi na ni Dereck Lively ang kanyang posisyon sa Dallas Mavericks. Dahil dyan ay nabigyan siya ng solidong papel sa kanilang rotation. Sa puntong ito, kung titira pa ng 3 itong si Lively, siguradong magiging deadling center na siya para sa Dallas. Kung tutuusin ay hindi niya na poproblemahin ang pag-atake sa pinta o umiscore sa perimeter sapagkat nandyan naman si Cooper Flagg na siyang asikaso dyan. Heto naman sa ating nagdaang balita galing mismo kay Brett Siegel, isang NBA insider. Para sa clutch points, kanyang sinabi na kabilang sa mga inilista ng Golden State Warriors na kanilang kukunin ay itong si Ben Simmons. Ito ay rumors mga idol, ibig sabihin nito ay mayroong pag-uusap na nagaganap. Hindi po lalabas ang balitang ito o ang rumors na ito kung walang diskusyon na nagaganap. Hindi ibig sabihin na ating ibinalita ay mangyayari na, kaya rumors nga ang ating sinasabi. Disclaimer yan sa ating mga balita. 2 lang ang papupuntahan ng rumors, mangyayari o hindi matutuloy. Sa puntong ito mga idol ay walang masyadong magagawa itong si Ben Simmons sa Golden State Warriors, considering na itong si Draymond Green ay kaya namang maglaro ng mahabang minuto. Sa Golden State Warriors, sa kanya magagawa ay umiscore sa perimeter, magdepensa, rebound, yan lang po mga idol. Kung hindi pa rin maiibsan ni Draymond Green ang kanyang technical fouls, ang kanyang pagiging foul trouble, kakailanganin nila ang katulad ni Ben Simmons para matulungan siya. Pero kung sakaling mag-i-improve na itong si Draymond Green at lalong magiging maingat na siya, pwede namang mag-pass na lang muna sila kay Ben Simmons at humanap na lang muna ng ibang free agent.